Stella ay original na ipinagkasundo sa akin. Walang karapat dapat sa kanya. Imposible yun! Ang prinsesa ay sa akin! Di ba nakikita? Halatang mas gusto niya ako. Sino si Stella para magkaroon ng 4 na lalaki na nagtatalo para sa kanyang pagmamahal? Siya ang prinsesa ng magandang kaharian ng Mirabel, na may pagmamahal sa mga libro at talento sa paglikha ng malalakas na mahiwagang kalasag. Meron ding 4 na nakatatandang kapatid si Stella, mga quadruplets. Bawat isa ay may kanya-kanyang kakayahan. Hindi tulad ng kalmado at mahinhing kalikasan ni Stella, ang kanyang mga kapatid ay malikot. Laging naghahanap ng paraan upang magbiro sa isa't isa. Isang araw biglang ipinatawag ng hari ang 4 na magkakapatid sa korte. Hindi ako papayag dito. Tama yan. Hindi tayo magpapakasal sa tao na hindi pa natin nakikilala. Narinig kong tila lahat sila'y kakaiba. Ang aking desisyon ay pinal. Pumunta at maghanda para sa pagpupulong bukas. Dahil sa hindi nila kayang makipagtalo sa kanilang ama, ang mga prinsesa ay nag-atubili na bumalik sa kanilang mga silid. Hindi ako makapaniwala na ganito ang pagtrato sa atin ni Ama. Paano kung sabay tayong tumakas? Magandang ideya yan. Ano sa tingin mo, Stella? Napakatahimik mo kanina pa. Ang pinagkasundong kasal sa ibang kaharian ay tungkulin nating bilang mga prinsesa. Alam ninyong lahat ang kapayapaan ng Mirabel ay tataguyod ng pakikipag-alyansa sa 4 na dakilang kaharian ng lupa. Tubig, apoy at yelo. Hindi pwedeng masaktan sila. Kung tatakas tayo, malalagay sa matinding problema si Ama. Inaasahan ni Stella na ang kanyang pangangatwiran ay maghihikayat sa kanyang mga kapatid. Ngunit kinaumagahan nang magising siya, natagpuan ni Stella na walang laman ang kanilang mga silid. Tumakas silang lahat noong gabi. Nang malaman ito ng hari, inatake siya sa puso at nahimatay. Walang ibang paraan para iligtas ang kaharian. Nakaisip si Stella ng matapang na plano. Hanggang sa matagpuan ng kanyang mga kapatid, nagbalat kayo siya bilang bawat isa sa kanila para dumalo sa pulong kasama ang 4 na manliligaw. Ang unang manliligaw ay si Fire, na kilala sa kanyang init ng ulo at kayabangan. Sa kanilang pagkikita, kailangan palaging purihin ni Stella ang kanyang kakayahan. Bukod dito, kailangan niyang manatiling alerto upang maiwasan ang mga ligaw na bolang apoy na lumilipad sa kanya. Sumunod ay si Water, ang pinagkasundo sa pangalawang kapatid. Isang pinyong lalaki na mahilig lumangoy. Gayunpaman, hindi marunong lumangoy si Stella. Kaya labis siyang natakot sa tubig. Dahil dito sa pagkikita nila, wala siyang nagawa kundi ang maupo sa dalampasigan at panoorin itong lumangoy. Pagkatapos ni Water ay dumating ang manliligaw mula sa angka ng yelo, isang lalaking kilala sa kanyang malamig na kilos. Ngunit sa pagtataka ni Stella, siya ay napakabait. Tinuruan pa siya kung paanong mag-ski. Kahit na hindi siya partikular at sanay dito. Sa wakas, dumating si Earth, na orihinal na pinagkasundo para pakasalan si Stella. Siya ang pinakasimple at pinakamapagkumbaba sa kanilang 4. Nang hindi sinasadyang maipit ang kanyang sapato sa putik, hindi nag-atubili si Earth na buhatin siya. Naiwan si Stella na namumutla sa hiya. Noong una, mahirap ang mga bagay-bagay, ngunit habang nasanay na si Stella sa personalidad ng bawat manliligaw, natagpuan ni Stella ang kanyang sarili na madaling nakisama sa kanila, na nagbabahagi ng masasayang araw ng paglabas at pagsasama. Ngunit ang paglabas kasama ang 4 na lalaki ng sabay-sabay ay mabilis na umubos ng kanyang enerhiya. Nang akala niya'y hindi nalalala pa, nakatanggap si Stella ng nakakabahalang balita.
Si Prinsesa Cyrene ng kaharian ng Bagyo ay darating para sa kanyang taunang diplomatikong pagbisita sa Mirabel. Bagamat nakaplano ang isang diplomatikong misyon, ang tunay na layunin ni Cyrene ay suriin ang kasalukuyang lagay ng Mirabel. Ang kanyang kaharian ay may ambisyon na sakupin ang Mirabel. Ngunit hindi niya nagawang mapagtagumpayan ang alyansa sa apat na kaharian. Lupa, tubig, apoy at yelo. Mukhang mas tahimik kaysa karaniwan ngayong taon, hindi ba? Iyan ay dahil ang mga kapatid ko ay sumali sa espesyal na programa sa pagsasanay na pinangungunahan mismo ni Ama. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang katulong na naghatid ng liham kay Stella. Prinsesa, ang mga manliligaw ay nagpadala ng mga imbitasyon para sa inyong mga susunod na pagkikita. Pag-usapan natin ito mamaya. Nang makita ang nag-aalalang ekspresyon ni Stella, naghinala si Cyrene. Nang matapos ang diplomatikong pagbisita, hinatid palabas ni Stella si Cyrene. Pagkatapos noon ay dali-dali siyang bumalik sa kanyang kwarto para maghanda para lumabas kasama ang mga manliligaw. Ngunit hindi niya alam na si Cyrene, tuso gaya ng dati, ay nasaksihan ng lahat. Kinabukasan, habang nag-aalala pa rin si Stella sa mga nawawala niyang kapatid, biglang lumitaw si Cyrene. Maligayang kaarawan sa lahat ng prinsesa. Alam kong ito ang inyong espesyal na araw na natili ako upang maghanda ng isang sorpresa. Salamat, pero ang mga kapatid ko, May regalo pa ako sa'yo. Tada! At ganoon na lang, isa-isang pumasok ang apat na manliligaw. Ako mismo ang nag-imbita sa kanila na sumali sa pagdiriwang. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Napagtanto kaagad ni Stella na ito ang plano ni Cyrene upang lumikha ng kaguluhan. Maligayang kaarawan, Stella. maligayang kaarawan, pero nasan ang panganay na prinsesa? Hindi ba darating ang pangalawang prinsesa? At ang pangatlong prinsesa, bakit wala siya dito? Naku, naghahanda lang sila sa kwarto nila. Susunduin ko sila ngayon. Upang itago ang pagkawala ng kanyang mga kapatid, si Stella ay walang pagpipilian kundi ang magpanggap bilang bawat isa sa kanila na nakipagkita sa mga binata. Habang si Stella ay nagsusumikap na magpalit ng mga damit at panatilihin ang itsura, pinanood ni Cyrene ang kaguluhan, nasiyahan sa kanyang pakana. Nang mainip siya, gumawa si Cyrene ng munting ipo-ipo. Ginulo ang lahat at binunyag ang sikreto ni Stella. Nang walang paraan para itago ang katotohanan, ipinagdapat ni Stella ang lahat. Sa kanyang pagtataka, hindi inaasahan ang mga reaksyon ng mga manliligaw. Ayos lang, Stella. Kahit anong mangyari, tatayo ko sa tabi mo. Uy, tinanong mo muna ako. Akin si Stella. Hindi! Sa akin si Stella! Maghintay kayong lahat hanggang sa bumalik ang mga kapatid ni Stella. Papakasalan niya ako. Si Stella ang dapat ikasal sa akin. Ako lang ang karapat dapat sa kanya. Hindi niyo ba nakikita? Halatang mas gusto niya ako. Tumangging umatras ang apat na lalaki. Nag-away sa kabila ng desperadong pagtatangka ni Stella na pigilan sila. Tumingin na kayo! Ngunit hindi siya pinansin ng mga manliligaw. Nagpatuloy hanggang sa sila'y mapagod na gumalaw. Saka lang nagsalita si Cyrene na kanina pa tuwang-tuwa na nanonood. Hindi ko inaasahan na ang pagpapanggap na ito'y mas mahusay kaysa sa naisip ko. Ngayon, ako naman. Nang matapos siyang magsalita, naglabas si Cyrene ng mahiwagang globo. At nagpatawag ng ipo-ipo na bumalot sa kanilang lima. Sa harap nila ay lumitaw ang malawak na espasyo. Biglang lumabas ang isang halimaw sa kung saan at nagsimulang umatake sa kanila. Buong lakas na lumaban ng mga binata. Ngunit ang halimaw ay tila hindi tinatabla ng mahika. Kahit anong pilit nila, hindi nila ito matalo. Nang makita ang malagim na sitwasyon, pinagmasdan ng mabuti ni Stella ang nilalang. Napansin niyang habang ang halimaw ay hindi tinatabla ng mahika, lagi nitong pinoprotektahan ng dibdib nito. Biglang naglunsad ang halimaw ng malakas na depensa na nagpaatras ng mga lalaki. Nang malapit na itong muling tumira, mabilis na gumawa si Stella ng kalasag upang protektahan sila. Ice, kailangan mong pigilan sandali ang halimaw. Earth, lumikha ng tipak ng lupa sa hugis na punyal. Fire, gamitin mo lahat ng iyong lakas para painitin ito para sa akin. Paano naman ako? Maghintay ka lang. Bagamat hindi sigurado sa plano ni Stella, nakita ng mga binata ang seryoso niyang kilos at hindi nangahas na tanungin siya.
Pagkaraan ng ilang sandali, ang tipak ng lupa ay pinainit sa tinunaw na bato. Water, ngayon ang oras mo! Bilisan mo itong palamigin! Ang tinunaw na bato ay mabilis na tumigas na bumuo ng isang matalim na punyal. Punterihin mo ang puso nito ngayon din! Kaagad inihagis ni Earth ang punyal sa halimaw. Kahit na sinubukan ng halimaw na protektahan ng dibdib nito ng kanyang kamay, ang matalim na punyal ay tumagos at tumama sa puso nito. Ang nilalang ay nagpakawala ng huling sigaw bago naglaho sa kawalan. Paano mo nalaman ang perpektong kombinasyong to? Ang kaalaman ay nasa mga libro. Nagpatuloy ang 5 sa kanilang paglalakbay. At nakarating sa isang mahabang tulay na nasa napakalalim na bangin. Ha? Mapalad ka na naabot mo to, ngunit hindi to magtatagal. Ang tulay sa unahan ay ang daan sa inyong pagtakas, ngunit ito'y kaya lang humawak ng 4 na tao. Kung mas maraming tatawid, babagsak ito kaagad. Kung gayon, gagawa na lang tayo ng tulay ng yelo para tumawid. Huwag ka nang mag-alala, hindi ka ganang mahika dito. E di, maiiwan na ako. Umalis na kayo. Hindi, hayaan mo akong maiwan. Sinusubukan ba ninyong kunin ang kabayanihan? Mananatili ako. Hindi, kailangan ng Mirabel ang proteksyon ninyong lahat. Sa halip, hayaan niyo akong manatili. Magbunutan tayo para magpasya. Pumutol si Earth ng mga sanga mula sa kalapit ng mga puno at iniabot ito sa bawat isang tao. Ang sino mang makakakuha ng pinakamaikling sanga ay mananatili. Sabay-sabay na bumunot ang bawat isa. At naiwan si Earth na may hawak ng pinakamaikling sanga. Lingid sa kaalaman ng iba, sinadya niyang paikliin ang kanyang sanga. Biglang nagsimulang lumindol ang lupa at gumuho sa ilalim nila. Bilis! Kayong lahat! Sige na! Sandali, pwede ba kitang mayakap ng huli? Pagkatapos ay lumapit si Stella at niyakap si Earth. Hindi handa, bigla siyang umikot at itinulak siya papunta sa tulay. Siya mismo ay nahulog sa bangin. Nasalo siya ni Earth. Ngunit masyadong malakas ang hatak ng bangin. Kahit na hinihilan nilang 4, hindi nila siya mabuhat pabalik. Sa huli, silang 5 ay sabay-sabay na nahulog sa kailaliman. Tila ito na ang katapusan. Ngunit sa kanilang pagtataka, natagpuan nila ang sarili na bumalik sa totoong mundo. Ang tunay na labasan ay ang kailaliman mismo. Hindi ang kabilang panig ng tulay. Ang swerte mo sa pagkakataong to. At gayon na lang, nawala siya. Bumalik ka dito, aalagaan kita. Huwag mo siyang saktan. Magbibigay ito ng dahilan sa kaharian ng bagyo para magsimula ng digmaan. Kapag nandito kami, walang dapat ikatakot. Kahit pa, ang digmaan ay magdadala ng pagdurusa sa mga tao. Hanggat hindi nila tayo naatake, dapat nating itaguyod ang kapayapaan. Nang marinig ang sinabi ni Stella, lalo siyang hinangaan ng mga binata sa kanyang kabaitan. Sa sumunod na mga araw, bumalik sa kaharian ng mga kapatid ni Stella. Ikinalulungkot ko ang paggawa ng desisyon na hindi iniisip ang inyong damdamin. Pinapatawad ka po namin, Ama. Kung hindi dahil dito, hindi namin mararanasan ang saya ng buhay sa labas ng palasyo. Stella, patawarin mo kami sa pag-alis namin at nagdulot sa iyo ng labis na gulo. Nahis na ang lahat. Basta nagkasama muli tayo, masaya na ako. Kahit na hindi na kailangan ni Stella na makipagkita sa lahat ng 4 na manliligaw, nahaharap siya ngayon sa isang bagong suliranin. Ang pag-iwas sa kanilang walang humpay na paghahangad sa kanyang pagmamahal.